Aside from these, pa yung mga material things, mga shoes or jacket, what's the most important thing palagi mo na naiwan sa'yo ng dad mo? Actually, para sa akin yung how he is as a person and how he lived his life. It's really an example to follow. Diba, I mean, hindi sa nilalagay namin sa pedestal at sabihin, napakabait ang tatay ko. I mean, ako honestly, lumaki ko, may galit pa nga ako sa kanya lumalaki. Kala ko siya yung pinaka-hated kong tao sa buong mundo dati. Only to find out that, you know, he just really had a big heart. And that heart was shared not just by the 18 kids, not just by the family, not just by the grandchildren, but everyone around him. And yung tampo namin na you don't give us time, apparently he just really shared his time to everyone else. At nakakabilib yung buong family nila, Kuya Lar, kasi, you know, when you guys share stories like these, nauna pang umiyak yung mga ibang tao. Di ba when they listen to you, or siguro when people come up to you during the week na parang, alam mo yung tatay mo, ganyan-ganyan. But you guys parang had to be strong for everyone. Yeah. And ayaw talaga ng daddy ko may umiyak. Kaya kami, maski na sa ICU kami, akala ng mga doktor doon, sira ulo kami. Habang may umiiyak, may tumatawa, tapos yung tumatawa, iiyak naman, tatawa naman yung umiiyak. Pag umiiyak kayo, hindi sa harap ng daddy mo, no? Tumatalikod kami, lalayo. Si Bandog na ito yung, huwag kang iiyak. Pag iiyak, ginagano namin. Tinatapik namin sa mukha, huwag sa harap, huwag sa harap. Tatalikod si Bandog, gano'n. Yung mga babae, hindi pwede kasi mga general namin yun. Pero yung sila Bandolf, kami, ganyan, pag medyo, yung mararamdaman ko, may tatapik sa mukha mo. So, sabi nga namin, isa ito sa mga pinakamalungkot, yet pinakamasayang funeral. Ang weird sabihin, pero that's how we wanted it. That's how we wanted it. Perfect. Sa Wednesday, birthday na ng daddy mo. Sa Wednesday po. I don't know, I think we're just gonna make it simple. Yet, I don't know yet if Heritage Park will allow us to open it to the public. But definitely, there will come a time na talagang bubuksan po namin sa public. And everybody knows that date by now, July 25. July 25. At ano pala, no? Yung musileo, hindi, wala, na-scrap na yung... Ayaw namin talaga maglagay ng musileo kasi gusto namin bukas siya. Kasi pag nag-musileo mo, ano siya, may gate yun. May gate, may ano, diba? So gusto namin talaga, gusto ng daddy ko talagang open. Talagang nakashare siya sa public. And for that, we want to thank you, Epi, and your family. Actually, I would like to take this opportunity na magpaumanhin dun sa mga taong kasi maski paano we had to put order. So medyo naging stricto rin yung labas-pasok, yung lapit sa daddy ko. And ang pinakamahirap po sa amin, you're just paying the respect, tapos sandali, may pinipigilan. Ayaw po namin, ayaw ng daddy ko yun. Kaya ngayon pa lang nagpapaumanhin ako doon. Tapos maraming salamat po sa sambayan ng Pilipino. Dahil naramdaman po namin talaga yung pagmamahal nyo sa family namin. And that alone is lifted our spirits and made us take this lightly. Imbis na nagluluksa kami, gumaang lalo yung pagluluksa namin. Kaya maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng tumulong talaga sa amin. So, ayun. Thank you very much. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you. Ako, hindi talaga matatawaran ng husay ni Dolphy sa pagkapatawa at pagpapasaya. Kaya nararapat lamang nabigyan siya ng pag-alala sa kanyang mga naging ambag sa industriya. Ngayon, malipat tayo kay Rhea Divat. Salamat, Suzy and Lar. Thank you. Isang docu-fest ang pinangunahan ng ating mga kasamahan sa GMA News na sina Howie Severino, Cara David, Sandra Aguinaldo at Jay Taruk sa Cebu at sa Iloilo. At bukod sa pagpapalabas ng award-winning documentaries, nagbahagi rin po ang ating mga premyadong documentaries ng kanilang mga karanasan sa paggawa ng mga ito. Panoorin natin. Nitong nakalipas na 2 linggo, inilunsad ng Eyewitness ang kauna-unahang DocuFest Regional Tour. First stop, ang Queen City of the South, Cebu. At sa wakas, umabot din kami sa bayan. Napuno ng mahigit 1,800 katao ang screening. Kahit standing room ng sinehan, patuloy pa rin ang pagdating ng mga manunood. Dumalo ang 4 na premyadong dokumentarista ng Eyewitness na sina Howie Severino, Jay Taruk, Sandra Aguinaldo at Cara David, kung saan pinangunahan nila ang open forum pagkatapos ng bawat pagpapalabas ng docu. Kanya-kanyang storya
merong kani-kaniyang hindi mo inaasahang mangyayari. Unang-una, maraming salamat sa mga taga Cebu sa pag-invite nyo sa amin. Isa ito sa mga very fruitful na DocuFest na na-attendan namin. Pagkakabot o compressor mining ang tawag sa estilong ito. Standing room din ang naging eksena sa katatapos lang na DocuFest sa Iloilo City nitong nagdaang Sabado. Tontuwa po kami dahil marami talagang nanood dito sa Iloilo ng mga documentary namin sa Eyewitness. Layo ng Eyewitness Regional DocuFest Tour sa tulong ng GMA Regional TV na ibahagi sa iba't ibang kababayan natin sa probinsya ang natatangi at mga award-winning na dokumentaryo ng programa. Ang dami sa mga bato eh. Bukas, pagkatapos ng investigador, kikilalanin po natin si Marian Rivera, pati kanya mga investments sa City. Tunay na buhay. Kaya, Connie? Yes! Gusto ko lang hong i-share sa inyong lahat ang good news. 3 months pregnant na po. Kaya naman po, ito, inaabangan ko na ho yung mga ipapadala niyong pagkain. Tumatanggap po ako ng donasyon ng pagkain. Abangan niyo po bukas, Pinoy MD special special namin tungkol naman sa pagbubuntis. Yan. Thank you! Alright, mga kapuso, maraming salamat sa pagtabay. Happy weekend! At magkita-kita muli tayo sa Lunes para sa State of the Nation address o Sona